the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening po, brothers. Good evening pa. Good evening, everyone po. Hindi ako Yeah. naka-unmute agad kanina. Good Thank evening. you, G. Yeah, thank you po. Good evening, Bishop. Good evening, Sister Emily. Good evening, everyone. Ngayong gabi po, ang ating tagahatid ng mabuting balita ng Panginoon ay si Sister Emily. Thank you. Thank you, Sister Jessica. Okay, so nakalagay doon sa ating yung how to have a deep relationship with God. Alam ko, ito, karamihan sa atin, alam ko meron na tayong malalim na ugnayan kay God. Meron na tayong personal relationship sa Kanya, kaya dito ako nilid. Hindi ko alam kung bakit dito ako nilid. Marahil yung ma-share ko sa inyo ngayong gabi ay dagdag, parang dagdag sa ating relasyon kay God. So sa aking pagsisimula, alamin natin na merong 5 paraan para tayo ay magkaroon ng magandang relasyon o malalim na relasyon kay God. Number 1, umpisahan natin sa give your heart to God. Naka-post na doon. Give your heart to God. Pag sinabi natin give your heart to God, paano ba ito? Ibig sabihin yan you have to love Him. You have to love Him above everything, above anyone else. Siya lang. Pero medyo mahirap, hindi ho ba? Para bang feeling ko ang makakagawa nito kagaya ng mga nababanggit ni Bishop ng mga nakaraan, yung mga nagmongha na, yung mga nagmonk na, kasi sila talagang full-time. Tayo bilang magulang, bilang nasa isang community na ganito, medyo may struggle, no? Hindi natin alam kung gaano kalalim yung struggle natin. Pero syempre, hindi ko natin maaalis na meron tayong struggle kasi meron tayong, syempre may mga attachments tayo, di ba? Number 1 attachment natin is our family. Pero malalaman natin yan, bakit kailangan si God pa rin ang unahin natin. God first before family. Tama ba yun? Parang hirap, pero tama yun. Yun ang dapat. Di ba, Bishop? Yun ang dapat. God first before family. So, number 2, Sister Chi, allow Him to take charge. Pag sinabi ko natin na allow Him to take charge, nakita ko ho yan sa Isaiah 41 verse 10 na kung saan sinasabi, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. So sinabi ho niya yun, promise niya yun na huwag kang matakot. Pag inalaw mo, ako ang gumalaw sa buhay mo, hayaan mo na ako. Hindi ho ba, minsan meron tayong mga tendencies na kapag ibinigay na natin sa Kanya, sinurrender na natin sa Kanya, binabawi pa natin. Kasi nagkakaroon tayo ng doubt. Doubt yun. We should never doubt the Word of God. We should never doubt His promises. Bibigyan niya tayo ng lakas. Bibigyan niya tayo ng strength. Tuloy ko lang, no? I will strengthen you and help you, and I will hold you with my righteous hand.
Hahawakan ho niya tayo. Huwag ho tayong matakot. Actually, ang hirap, sabi nga, it's easier said than done. Minsan, tama ba yun? It's easier said than done. Oo. Madaling sabihin eh. Pero pag ikaw na, ina-apply mo na sa buhay mo, syempre medyo po may kahirapan, di ba? Kasi gaya ng sinasabi natin, human pa rin tayo. Hindi ho natin kayang ma-surrender marahil ang lahat-lahat. Pero as time goes by, habang araw-araw, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya, malalaman ho natin yun. Malalaman natin, ibibigay natin sa Kanya. Lalo na when we are being pushed too hard to our limits, let Him take control of everything. Yun ang yun ang ating number 2. Allow Him to take full charge. Pabayaan na ho natin siya. Kapag sinabi natin, pabayaan na natin si Lord, huwag na natin bawiin yun. Bigay mo na sa Kanya. Number 3, Sister Jessica, sabi, spend time in the Word of God. Paano ba tayo magkakaroon ng time para makapag-meditate tayo sa Word of God? Kasi medyo mahirap-hirap din ito. Pero siguro meron akong mga naisalagay dito, meron akong mga sa journal ko. Make time. No? Magbigay ka ng time. Kapag ka nag-set ka ng time sa umaga, puntahan mo siya. Kunyari, nabanggit ko na ito noon eh. Kasi ang prayer time ko, 10 o'clock sa gabi. Kapag sinabi ko darating ako ng 10 o'clock, pupunta siya kasi alam niya makikipagkita ka sa kanya. So, kunyari sinabi morning, Lord, prayer time ko sa'yo, 4 o'clock in the morning. Pupuntahan ka niya. Hindi ko sinasabing magkaroon ng specific time, ano? Ang sinasabi ko lang, we can pray any time of the day. Umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit anong oras, any minute, pwede ho tayo mag-pray. Ito kung sinasabi kong ito, make a time, yung talagang nandoon nakasakop ba lahat ang iyong sasabihin sa kanya, yung pagmumuni-muni mo, yung pagbabasa mo ng Bible, tapos hayaan mo siya magsalita. Hayaan din natin magsalita si God kasi most of the time, o kadalasan, tayo lang ng tayo ang nagsasalita. Gusto rin niya magsalita eh. Gusto rin niya magsalita. Gusto rin niyang kausapin tayo. Kaya lang, medyo maingay tayo. Kaya kung meron tayong time, meron tayong place kung saan tayo comfortable, kunyari, komportable tayo sa kwarto natin, kunyari, komportable tayo sa sala natin, doon tayo makipagkita sa Kanya. Hanap tayo ng lugar kung saan tayo comfortable. Always, try to always start with a prayer. Bago ka makipagkita sa Kanya, mag-pray ka. Mag-pray tayo. Pray tayo bago tayo mag-start ng ating pakikipag-usap sa Kanya. And gusto ko sana idagdag kung meron tayong journal. Kunyari, nag-open ka ng Bible, tapos nangusap siya doon, maaaring hindi at that moment, may kasagutan kagad. Pero kung isusulat mo sa journal mo, separate notebook to, para sa kanya lang yung notebook na yan ay hahanda mo. Kunyari, nabasa mo sa Matthew 11, ganito, ganyan. Maaaring walang sagot na yun, pero in the future, makikita ninyo, ito pala yung sinabi niya nung kausap ko siya noong April 10. Ito ngayon, sinagot na niya ako sa Matthew 11. Ganon. Practicein natin yun. Maganda. Kasi sinubukan ko na ginagawa ko. Kahit hindi ako masyado ganon talaga ka-close kay God. Sabihin ko ng close. Pero marami pa akong kakainin eh. That I have to accept. That we all have to accept. Kailangan marami pa tayong aaralin. Marami pa tayong isusurrender. Marami pa. Hindi natin pwede sabihin, sobra-sobra na ang kaalaman ko. Pwedeng sabihin ko, ito ang kaalaman ko. Yun. Diba? So, sa number, si Jessica, number 4, take time to memorize scriptures. Paano ho ba tayo mag-memorize ng scriptures? Kasi ako, ang hilig ko sa mga maiiksing scriptures lang eh. Ibang madali mo lang ma-memorize, hindi mo na kailangan. Kasi pag mahaba,
Ang hirap dito tayo parati napapansin na ang hirap daw natin mag-quote ng verse sa Bible kasi po hindi ho tayo nagbabasa ng Bible. Maaring nagbabasa tayo, pero kung meron tayo nakitang word na gustong-gusto natin, like mga short, parang meron kasi ako nakakita dito, meron akong ginawa. Ito maganda to yung sa Job 11:13-19. Surrender everything to God, turn to Him in prayers. Ano pa yung isang nakita ko? Yung mga maiiksi lang po ba? So, please forgive me kung pati ako ay hindi rin masyadong well-versed sa mga Bible dahil nagsisimula pa lang ako mag-memorize ng mga maiiksi lang. Gagawin natin yun, kahit short lang. Para kasi meron ako nakita sa naku, mamaya, babalikan ko nga nakalimutan ko. Kita mo, pati ito nakalimutan ko. Saan ho ba, Bishop, sinasabi yun, be still and know that I am your God? Anong Oo. verse yun? Sa Psalm 42 ata eh. Psalm 42. Oo. Psalm 42. Yun, yun ang, that's what it takes. Kung gusto natin mag-memorize sa scriptures, unti-untiin ho natin. Magsimula lang ho tayo ng maikli at dating ho ang panahon siguro makakapag-quote na tayo ng medyo mahaba-habang verses. And then number 5, Sister Jessica, pray. Pray and pray pa rin. Always pray. Lahat po yung nasa above na binanggit na yan. Kapag sinamahan ho natin ng prayers, ay naku, napaka-effective po talaga. Kagaya ng nasabi ko kanina, Job 11:13-19, surrender everything to God. Turn to Him in prayers. Give up your sins, even your secret sins. Yung mga sins na nasa tayo lang nakaalam, isurrender natin sa Kanya. Bahala na siya. Bahala na siya doon. Tapos huwag tayo mahihiya. Do not be ashamed. Be confident. Huwag ka matakot. Do not be fearless. Kasi ang kinakausap natin si God. How would you address Him? My God, my Lord, my Savior, my everything. Kinakausap mo siya eh. So huwag kang mahihiya. Huwag kang mahihiya makipag-usap sa Kanya. Huwag kang matatakot. Kasi yun eh. Yung kayong dalawa na yung merong relationship eh. Sabihin mo sa Kanya kahit ano. Umiyak ka. Pag happy ka, wag lang yung pag meron kang problema ha. Tsaka tayo lalapit. Iyak tayo. So ibig sabihin kahit masaya tayo. Dahil may date tayo sa Kanya, nakapag-set na tayo ng time sa Kanya. Kahit masaya tayo, sabihin natin, Lord, alam mo, saya-saya ko kanina. Parang napunta ako sa Dumaguete. Kinuwento ko kagad sa Kanya yun. Lord, salamat. Ang saya-saya ko. Pinasaya mo. Ang sarap eh. Hindi ko na mai-express kung anong joy binibigay ni Lord sa akin ngayon. Napakasarap. And then, yun, no? Mamaya, darating din naman tayo sa mga sharing. Pag sinabi natin when we allow everything to God sa Matthew 11, ito yun, yung sinasabi ko, Matthew 6 naman, Matthew 6:34, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Uy, medyo nakuha ko na. Pero tumitingin pa rin po ako sa aking notebook. Pero, Bishop, one day, I will praise God pagka Praise God. niya sa kanyang memory. Kasi alam mo naman, pag nasa mga 70s ka na eh, medyo pumupurol ng konti ang memorization. So yun, doon yun sa Matthew 6:34, do not worry about tomorrow. Let tomorrow take care of itself. And then, nasa ilalim nun, hindi ko na yata naibigay kay Sister Jessica. Ano ko naibigay ko pa yata. Under nun, identify what you can and cannot. Ano yun? Identify what you can and cannot control. Ito yung sinasabi natin kanina. Kunyari, kaya mo pa i-control ang situation. Merong family problem. Kaya mo pa i-control yung stress sa isipan mo. Pilitin mong kontrolin. I-control mo na. Pero yung tumatahol na aso sa amin, hindi ko makontrol. So, yan yung mga things that you cannot control. Siyempre, hindi akin yun, kaya hindi ko siya makontrol. Tapos yung mga
things na hindi ho natin makontrol. Gaya ng napag-usapan natin kanina, yung baha, di ba, yun nga sabi ko kay Bishop tsaka si Jessica kanina, hindi na natin makokontrol yan. Nature yan eh. Nature yan. So, ang tanging magagawa na lang natin is to pray. Pray natin. Halimbawa, meron nagkakagulo. Parati naman po natin ginagawa, no? Kaya nga sabi ko, dagdag, kaalaman na lang po itong aking isi-share. Pag-pray ho natin, marami ho tayong pwedeng pagkabisihan, pagkatuunan. Pag-pray ho natin ang mundo. Pag-pray natin ang mga bansang nagkakagulo. Pag-pray ho natin ang ating Santo Papa. Pag-pray natin ang mga bishops, ang mga archbishops. Tayo ho na mga nag-work sa kanya, mga madre, mga kaparian. Pag-pray ho natin sila. Yan ho yung mga ano para kaya ho natin i-control ho natin. Pero pag hindi na ho natin makontrol, i-surrender na natin kay God. Halimbawa ho naibigay ko na nga yung mga bagay na yun, no? Tapos meron pa ho doon, no? Meditate on the promise. Meditate on the promise of your faithful God. Ano ba ang pwede natin i-meditate sa mga promise niya? Sabi niya, huwag ka mag-alala, nandito ako. Huwag kang mangamba, magpo-provide ako. Yun na, no? Sorry, Bishop, hindi ko alam kung nasa mga verses yun. Huwag kang matakot kasi nandito ako. Huwag kang mabahala, ako ang bahala sa'yo. Financial mo, kalusugan mo, I will take care of it. Akong bahala. Basta ibigay mo lang sa akin. And then letter C, sa ilalim po naman. Choose to letting go. Choose to letting go. Piliin mo na yung i-let go mo na. Siguro yung yun nga nasabi ko nung una, minsan bago tayo makapag-let go, kailangan muna tayong dumapa ng maraming beses eh. Minsan bago tayo mag-let go, ang sakit-sakit na. Ba? Ang sakit-sakit na nararamdaman mo. Para bang kulang na lang eh. Sa health, no? Para bang kulang na lang eh. Nangyari naman sa akin. Halos ba bedridden ka na sa karamdaman mo. I-let go mo na. Lord, ikaw na bahala. Kung kukunin mo ako, so be it. But sana prepare po ako. Sana prepared po ako pagka kinuha mo ko. Choose a letting go message. Yung, kaya mo na siya, let God. Piliin mo na yung ano para ba yun, sasabihin yung pakawala. Yung let it go. Hindi natin makakalimutan yung kanta ni Elsa. Let it go. And then sa letter D, resolve not to act on fear, but act on faith. Kaya lang paulit-ulit ko sinasabi, huwag po tayong natatakot. Huwag po tayong natatakot. Parati ho natin isipin, napakabait ni Lord. Napakabait po ng Diyos natin na ating minamahal. Kung balo natin siya, doble ho ang pagmamahal niya sa atin. Minsan magugulat ka na lang kasi He is full of surprises. Pag nakita yung long sufferings mo, pag nakita niya yung long agony mo, may reward ka eh. May reward at may reward siyang ibinibigay. Bakit ko nasabi? Kasi naranasan ko na eh. Naranasan ko na at napakasarap niya magmahal. So, bago ako maiyak, kung tayo sa number 3, spend time in the Word of God. Ayan, spend time in the Word of God. Sabi nga sa James 4:8, meron din pala sa James 4:8, Bishop. Come close Psalm to God. 46:10 pala. Psalm 46:10, no? Hindi pala Psalm 42. Yes, Psalm 46:10. Ito yung mga spend time in the Word of God at alam natin na nandun siya. Psalm 46:10, be still and know that I am God. Meron din po ako nakita sa James 4:8. Come close to God and God will come close to you. Actually, kahit na hindi ko tayo lumalapit kay God, siya na mismo lumalapit sa atin. Sinasabi niya, anak, halika na rito. Kakausapin kita. Di ba? Kung na-obserbahan mo ninyo yun sa mga prayer time natin, halika na. Kakausapin kita. Kaso minsan stubborn tayo. Hindi mo natin naririnig ang tawag niya.
Kasi preoccupied tayo sa mga ginagawa natin araw-araw. Sa pagluluto, pag-prepare nito, paglakad nito, pag-asikaso nito, pagpunta doon, hanggang umaabot na ng gabi, hindi na ho tayo nagkaroon ng time sa kanya. Bagamat, nasa isip naman natin. Gumagawa pa tayo ng excuses. Pero totoo naman yun. Hindi naman ibig sabihin po, hindi natin nagagawa itong mga ito. Kasi sabi nga niya be still and know that I am God. So kahit ano man ang pinangahawa ko yung promise na yan. Lord, kapag nagkulang po ako, tatahimik ako. Kasi alam ko nandyan ka eh. Alam ko, magsasalita ka. So let God speak to you. Yun na yung susunod natin, si Jessica. Let God speak to you. Alam ho ba niyo, nangungusap naman talaga si Lord sa atin eh. Parati ho niya tayo kinakausap. Hindi lang ho tayo sensitive kapag kinakausap niya tayo. Bigyan ko kayo ng mga kunting mga salita na alam natin siya ay nangungusap sa atin. Number one, syempre yung Bible. Minsan, pag nag-open tayo or naghahanap lang tayo, nag-open lang tayo ng mga pages, minsan nakikita natin madalas ko ma-experience yun na kinakausap niya. Sa Mass, pag ma-attend ho tayo ng misa, maaaring sa first reading, second reading, sa Psalm, nangungusap siya. Minsan, ikaw na lang ang makakaalam kung alin doon. Minsan sa gospel mismo, yung kabuuan ng gospel, alam mo, nangungusap siya sa iyo. Meron pa, sa billboards. Yan, madalas yan, di ba? Pag minsan sabi ko, paano ko ba ito magagawa? Ang dami-dami kong mag-aaral pa ako mamaya, magba-Bible study pa kami, magpe-prepare pa ako na ganito. Pero tapos makita mo sa billboard, do it. Ano yung commercial na yun? Just do it. Ayun. So, just do it. So, nangungusap na siya. Nagsalita na siya. We just have to be sensitive. Sensitive lang tayo dapat na alamin natin, pakinggan natin na siya ay nangungusap sa atin. So, isa pa, paano pa siya nangungusap sa atin? Through brothers and sisters. Diba? Minsan may mga sinasabi si Sister Jessica sa akin. Oo nga, ano, di ba? Di ba nangyayari sa atin yun, Sister Jessica, di ba? Oo nga, no, parang tama nga, yan na ang aking gagawin. So, nangusap si Lord sa pamamagitan ng ating mga kapatiran. Through brothers and sisters, through Bishop, number 1 yan. Si Bishop, parati tayong, meron siyang marami siyang words na nararamdaman ko na kinakausap ako ng ating Panginoon. Muli, babalik ko ako sa number 5 para ma-sum up ho natin lahat. Pray ulit, at pray ulit without ceasing. Never stop in your prayers. Sinasabi ho yan sa 1 Thessalonians 5:16-17. Hindi ko na lang po naisulat kasi medyo malabo na rin ang aking mata. Nahirapan na rin. So, si Bishop na lang magsasabi ng 1 Thessalonians 5:16-17. With that, may God be praised. Maraming salamat sa tiwala, Sister Jessica. Maraming salamat po, Bishop. God bless us all. Yun. Praise God, ha. Thank you po, Ate Emily, ha. Oo, puri ng Panginoon, oo. Salamat po. Oo. Praise God, oo. Siguro umpisahan ko po yung sharing. Yung mga iba gusto mag-share, mag-share lang po kayo, no? Maganda yung sinabi ni Ate Emily, no? Para sa ating lahat, no? Yung sinabi niyang huwag kayong mag-alala, huwag kayong maging bahala. Ako bahala, no? Sabi ni Jesus, no? Yung meron tayong trust, no? May trust tayo kay Lord at napakasarap niya magmahal, no? Ayun po yung magandang sharing niyo po, Ate. Kasi lalalim po yung ating yung ating relationship, ang ating ugnayan kay Lord. Kung madama po natin kung gaano niya tayo kamahal. No, ayan po yung nakalagay sa Romans 5:5. God's love has been poured into our hearts by the Holy Spirit, no?
Kaya yung the role of the Holy Spirit in deepening our relationship with God, no? Kaya mabuti na sa charismatic renewal po kayo. Kaya yung mga ganyang bagay po nabibigyan ng pansin, no? Siguro po yung bottom line nito yung first point nyo, no? Give your heart to God, no? Yung nakalagay po sa sa Matthew 22, no? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, no? And you spend time with Him. No? Ano na, dapat normal na yan dapat normal na. May ginawa po akong pamphlet. Ito po, ginawa akong pamphlet Oo, 90 pages din to Ang title ng pamphlet, Spiritual Program for a Holy Life. No? Yung mga points ko rito, maaari makatulong, no, sa mga sinabi ni Ate Emily, no? Yung table of contents ito babasahin ko na lang po, no? Una, daily prayer, may morning, may evening prayers, no? Tapos daily Eucharist whenever possible. No, kung kasi wala na po ang pinakamalalim na ugnayan po natin when we receive Jesus in Holy Communion. Ayun na po kasi He is physically present with us. No? Siguro nasa atin siya physically, siguro may inaabot ng mga ilang minutes, mga 10 minutes siguro. When you receive Jesus, He is physically united with us. Kaya nga ang suggestion lagi ng mga spiritual writers, when you go to Mass, during the offertory, yung sa pate na ino-offer, yung pate kung saan nakalagay yung bread, tsaka yung chalice, ilagay nyo puro lahat yung buhay nyo ron. Nung sinasabi ni Sister Emily na love the Lord, give everything to God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, no? Ilagay nyo po sa paten kasi yung offer po ni Jesus yon sa God the Father as a sacrifice. Tapos, binabalik ng God the Father yan through Holy Communion. Kaya, wala na pong pinakamalalim at pinaka-close, intimate relationship with Jesus except when we receive Jesus in the Eucharist. No, kaya if possible, every day, no, we go to Mass, no, kung kaya, no. Kung hindi makapunta sa misa, pwede naman sa online through spiritual communion, no. Ayun po yung siguro, when we spend time with the Word of God, we spend time with Jesus in the Holy Eucharist, no. So, Word of God, sabi ni Ate Emily, sa union with Jesus, at the same time, the Holy Eucharist with Jesus, no? Para deep talaga ang ating relationship with Jesus, no? Habang tumatagal po na may memorize natin yung mga Word of God, no? Kahit na ano lang, alam nyo, pinakamadaling i-memorize. Nasa letter ni John yan, 1 John 4, no? Tatlong lang, words. God is love. Ayun po, pinakamadaling i-memorize sa scripture. At siguro kung meron kayong favorite passage, siguro ayun po, 3 words. Sinabi ni St. John sa kanyang letter sa 1 John 4, God is love. If you have time for the Word of God, no, sinasabi ni Ate Emily, no? Na may time kayo kay Lord. Ayun po ba may time ka kay Lord? May time ka kay Lord, no? At yung time mo sa kay Lord ay sacred time. No, sacred time yun. No, kaya bibigyan po ng highest priority yan. Marami tayong ginagawa sa buong araw. Pero yung time natin kay Lord ay sacred time at binibigyan po natin ng number 1 priority. Sa buong araw, we spend time with God. Kasi when we spend time with God, unti-unti po, parang expansion, na-absorb natin yung favorite passage natin na madali natin i-memorize. No? God is love. Tapos kaya natin yung pag-ibig ng Diyos na dumaloy sa atin. Kaya yung po sinasabi ni Ate Emily, huwag kang mabahala. Marami tayong alalahanin
tayo may mga edad tayong health natin. Yung health natin, no? Isang bagay na po yan, no? Yung mga financial problem natin, habang tumatanda tayo, dumadaan yung mga needs natin, sa mga gamot, mga ganyan. Kailangan din natin na nag-i-enjoy sa buhay. Marami tayong alalahanin. Pero pag nadama natin ang pag-ibig ng Diyos, God is love, na sinasabi niya Ate Emily, napakasarap magmahal ng Diyos. Nawawala yung ating mga alalahanin, inaabala. Nung sinasabi ni Ate Emily, yung Matthew 6 verse 34. No? Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. All these things, all, kasama lahat mo yan. All. No? Kaya magandang saying po yan. So, maganda mailagay sa t-shirt yan, no? Huwag ka mabala. No? Ako ang bahala. Maganda yan, nakaka-idea ako, no? Sa t-shirt, maganda ilagay. Tapos hanap na ng scriptural passage, no? Ayun, Matthew 6:34, pwede yun, no? No, kaya ayun po yun, to deepen our relationship with God, no? Hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos na mag-soak sa atin. No? I-soak parang sponge. No? God is love. Kung wala po kayo ma-memorize sa scripture, ayun na lang po, memorize nyo. God is love. Mahal ako ng Diyos. For all eternity, mamahalin niya ako. For all eternity. No? Kaya isang paraan, nung siya sabi ni Ate Emily, spend time with God every day. It is a precious time. It is a sacred time. Araw-araw, may oras ka para kay Jesus. No? Kaya dito sa pamphlet, nilagay ko daily prayer, tapos daily Eucharist whenever possible. Tapos kung meron ka pang time, Eucharistic adoration. Ako, naglalakad ako sa yung tinatry ko everyday, no? Ngayon, hindi pwede dahil umuulan eh. Pero pag pupunta ako sa riverbanks, merong Eucharistic adoration doon may chapel. Dumadalaw ako ron. Kahit ilang minutes, Eucharistic adoration. Ang sabi ng mga saints dyan, yung Eucharistic adoration, parang ano yan, X-ray. Alam nyo yung X-ray, may nangyayari. Hindi mo nakikita. Kaya hindi ka pwedeng i-X-ray ng 24 hours. Hindi ka rin pwedeng i-X-ray ng araw-araw o minu-minuto. Kasi may mangyayari sa katawan mo. Ganun din po yung Eucharist adoration. Parang X-ray yan. May nangyayari sa buhay mo na hindi mo napapansin. No? Kaya Eucharist adoration, no? Tapos daily liturgical reading. Kung ano po yung reading sa araw-araw, may nabibili naman yan, i-google nyo, ano ba daily readings for today? No? Sa akin, walang problema yan dahil araw-araw ako nag-misa. Kaya alam ko po yung daily liturgical reading, no? You read the Bible, kahit na 5 minutes lang. Kahit na hindi mo maintindihan, basa lang. Kasi sinabi ni John 15 verse 2, you have been made clean by the words I have spoken to you. Basahin mo na yung word of God. Malilinis ka na. John 15:2, no? O sinabi ng writer sa Hebrews chapter 4 at verse 12, no? The word of God is living and effective. The word of God is living and effective, able to discern thoughts and reflections of the heart. No, yun po yung word of God, no? So magbasa lang. Kahit na hindi mo maintindihan, basa lang, no? May effect yun, living yun, tsaka effective, no? Tapos, kung may time ka, Catechism of the Catholic Church. Kahit isang paragraph lang. Siguro, i-download nyo sa Google nyo. Kasi that is how we live the faith, no? Yung Catechism of the Catholic Church. Kaya natutuwa nga ako sa ginagawa ni Bishop Lito. No, wala siya sawa, nagpo-post sa Facebook yung Catechism of the Catholic Church, no? Kaya siguro po kung di po kayo makabili ng Catechism of the Catholic Church, i-google nyo po. Pumunta na po kayo siguro sa section ng prayer life. Marami po kayo makukuha doon, no? So ayun po yung program ko for a holy life, no? Catechism of the Catholic Church, no? Tapos throughout the day, spontaneous prayers. Yung spontaneous prayers, yung sinasabi mo, I love you, Jesus. I praise you, Jesus.
I thank you, Jesus. Jesus, help me. Jesus, I'm afraid. Jesus, I am anxious. Spontaneous prayer po yun throughout the day. No? Ayun po yung isang programa for a holy life. No? So daily prayer, daily Eucharist whenever possible, Eucharistic adoration, liturgical reading, reading the Bible, spiritual reading, yung mga lives of the saints, si Saint Faustina, no? I recommend Saint Faustina, no? Ngayon si Saint Augustine, no? Kaya meron po niyan sa Google yung saints for the day. Basahin niyo lang po. Ngayon si Saint Augustine, no? Nasa Google po yan, saints for the day, no? Basahin niyo lang. Wala pang 5 minutes yan, babasahin niyo lang po, no? Tapos Catechism of the Catholic Church, no? Para lumalim, no? Tapos spontaneous prayers of the day. Jesus, I am tired. Jesus, I am not happy. Jesus, I am sad. Jesus, I am afraid. Jesus, I am... Nakitawag mo yung word ni Jesus. Kasi yung word, yung name ni Jesus, may power po yan. Yung name ni Jesus lang. Sinabi ni Saint Paul sa Philippians 2, no? Every knee shall bend, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Throughout the day po, prayers, spontaneous prayers. Jesus, I am afraid. Jesus, I am sad. Jesus, I am anxious. Jesus, I am worrying. Jesus, I am angry. Jesus, I can't understand my feelings. Sabihin nyo lagi, kung ano nadarama nyo, kung ano naiisip nyo, with the word Jesus. Because the name of Jesus is a powerful name. Kaya si Pope Benedict XVI, before he passed away, ang tali-talino ni Pope Benedict XVI, sinamap niya ang buong buhay niya in 4 words. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The name of Jesus, lagi niyo pong babanggitin yan. Ano man ang sitwasyon sa buhay niyo, ano man po ang nadarama niyo, Jesus, I love you. No? Kaya ayun po yun, spontaneous prayers throughout the day. Kaya siguro throughout the day, ilang beses niyo mabanggit ang name ni Jesus. That is how you deepen your relationship with God. You always say Jesus. Oh, come Holy Spirit, I need you. Oh, God the Father, I love you. Thank you, God the Father, for I am your child. Lagi niyo babanggitin yung name ng the Blessed Trinity throughout the day. That is how you deepen your relationship with God. Throughout the day, you always mention the names of the Blessed Trinity. Jesus, God the Father, Holy Spirit. Or Mama Mary. Dahil binigyan niya sa atin si Mama Mary. Saint Joseph, may devotion ako kay Saint Joseph. So I pray to Saint Joseph. May devotion ako sa Divine Mercy Chaplet, Saint Faustina. So these are holy names, sacred names, and they are powerful names para yung mga ating negative sa buhay. Kasi hindi po nawawala yan everyday. Kasi we live in a fallen world. We have a fallen nature. Kaya kailangan may pang-kontra tayo lagi everyday. Ayun po yung spontaneous prayers. No? Whatever you are feeling, whatever you are thinking, whatever your situation, always say, Jesus. Jesus, natatakot po ako sa sitwasyon ko. Jesus, may problema ako sa trabaho ko. Jesus, may trabaho ako, natatakot po ako sa bahay, nag-iisa ako. Jesus, laging mention the name of Jesus. That is how you deepen your relationship with God. Tapos 6, if you have time, meditation. No? Kung marami kang oras, mag-meditate ka. No? Tapos daily rosary, 7. No, yung rosary, no, kaya si Padre Pio, lagi may advice si Padre Pio. Hindi na wala sa advice si Padre Pio, say Padre Pio, say the rosary. Kahit anong bagay. Kasi yung rosary po talaga, kasi in the rosary, we are meditating on the life of Jesus. His life, no, death and resurrection with the Blessed Virgin Mary, kasama natin. Pero in facing life's problems, meron po yung effect, exorcism. Banggitin niyo si Mama Mary. Lahat po ng exorcism. Takot na takot ang demonyo sa pangalan ni Mama Mary. Kasi pinangako sa Genesis 3, no, verse 19, no? There will be enmity between you and the woman. Mag-aaway ang demonyo at si Mama Mary. Predict na yan ng Genesis pa.
banggitin nyo lagi si Mama Mary. Kung di ba kayo makapag-grocery, sabihin nyo, Mama Mary, I love you. Mama Mary, save me. Si Saint Mother Teresa of Calcutta. Alam nyo sinasaan prayer niya? Mama Mary, be a mother to me right now. And the Blessed Virgin Mary has never failed her. Be a mother to me, Mama Mary. Ang ganda ng prayer ni Saint Mother Teresa of Calcutta, no? Very short prayer. Be a mother to me, Mama Mary. That's how you deepen your relationship with God. Kasi with the Blessed Virgin Mary, lagi niya sinasabi, and it will be done to me according to your word. No? Tapos Divine Mercy Chaplet, kung may time kayo. Ito, sa seminaryo, Daily Station of the Cross, no? Hindi po natin nakakaguli yung Daily Station of the Cross, eh. Siguro dahil wala tayong time na siguro. Nangyari to during Holy Week. Pero kung meron kayong time, kasi may mga times, marami tayong time, eh. Minsan wala tayong time, di ba? Very busy tayo. Pero pag mayaman tayo sa oras, meron tayong Daily Station of the Cross. No, very short lang, no? Oo. Tapos examination of conscience. No, sa gabi, isipin natin ano ba yung mga instances sa buong araw ko na ipinahayag ko ang pag-ibig ko sa Lord o sa mga times na hindi ko napadama ang pag-ibig ni Lord, no? Examination of conscience before we sleep, no? Tapos we go to confession at least once a month. No, we go to confession once a month kasi yung si Padre Pio, si Saint Padre Pio, sabi niya once a week. Siya everyday siya. Wala kang kasalanan ka. Sabi niya parang bahay yan, yung bahay niyo malinis. Pero pag hindi mo nilinis yan, di ba merong mga abuyan? Yung bahay niyo kahit hindi niyo ginagamit o walang bisita sa bahay niyo. Huwag mo linisin yan. May alikabok. Di ba? So sabi niya, gabi po yung kaluluwa natin. Nagkakaroon ng alikabok. Kaya yung confession, tinatanggal niya yung mga alikabok ng ating buhay. Of course, if you want to become biblical, 1 John 1:9, no? The blood of Jesus cleanses us from all our sins, no? Ayun po nagagawa ng kasi lagi sinasabi nila, yung mga brothers natin na hindi Katoliko, sabi niya, the blood of Jesus saves us. Sabi ko, correct, that's correct, sabi ko. Kasi very biblical yan, the blood of Jesus saves us. Wala po makakapagligtas sa atin, kundi dugo ni Jesus. Totoo po yan. Sabi ko, where is the blood of Jesus now? The blood of Jesus is now in confession tsaka sa Eucharist. Sa Eucharist kasi sa Matthew 26 verse 26. Kung dali i-memorize, no? Matthew 26 verse 26. This is the blood of the new covenant which will be poured out for the forgiveness of sins. Kaya yung monthly confession, 1 John 1:9 o John 20, no, verse 21, nung sinabi ni Jesus, niya when he rose from dead, receive the Holy Spirit, sila po yung gift na resurrection ni Jesus, the sacrament of confession. Of course, una, peace, not peace be with you. Nung nag-appear sa apostles, peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you. Receive the Holy Spirit, whose sins you forgive, they are forgiven. Tapos 1 John 1:9, the blood of Jesus cleanses us from all our sins. Tapos yung the Eucharist, Matthew 26:26, this is the blood of the new covenant which will be poured out for the forgiveness of sins. Kaya sinasabi ko sa mga hindi Katoliko, pero mahilig sa Word of God, ayun sinishare ko, where's the blood of Jesus? Nasa confession, tsaka nasa Eucharist. Ganun ako mag-share sa kanila. No? Hindi ko sila inaanuan kasi mahilig sa Word of God eh. Kaya sinishare ko rin ang Word of God. No, kaya ayun po 'yan. So, daily confession, recollection once a month o once a year. No, sa mga pare once a month mga pare, no, confession niya, no? Yung kanyang recollection, no? Siguro magkaroon tayo ng recollection o retreat naman siguro yung no Christ Family Prayer Group kahit na at the end of this year. No, 3 taon na tayo kasama, wala pa tayong retreat, no? Recollection face to face na. Sana magawa natin ng paraan, no? Pero kung hindi, okay lang naman. Baka next year na, no? Pero kung magagawa natin na before the end of this year, kailangan po natin yung retreat, oh. Kasi yung retreat po kasi, stepping stone yan. Alam mo yung mga, parang ladder yan, sabi ni Saint Teresa of the Child Jesus.
Yung Great Recollection, parang ano yan, hagdanan. Hagdanan yan patungo sa kabanalan. Kasi kung sa atin maging banal ayun po yung goal ng ating recollection at retreat. Mga iba ayaw ng recollection sa retreat, no? Kaya ginagawa natin, lalo sa mga kabataan, ginagawa natin, pinapasaya natin, may mga activities. Pero pinaka-goal ng retreat natin sa recollection, maging banal tayo. Ayun po iisipin nyo, no? Ladder. Oo, ayun hinambing niya, ladder. Nung time kasi ni, medyo mahirap kasi umakyat tayo ladder Kaya may effort din tayo. Pero ngayon, ginagamit ng mga spiritual directors, yung analogy ng retreat, parang yan, elevator, mas mabilis. Kasi yung time sa interest of the child Jesus, wala pang elevator Kaya hagdanan ang ginagamit niya. Kasi may effort na retreat may effort na retreat. No, may silence, may fasting, o maraming time for prayer, word of God. Kaya may effort ka. There's the grace of God, pero may effort ka. Pero ngayon, ginagamit ng mga directors, yung analogy niya, elevator. Mas madali, grace of God. Nagagawin mo lang, pumasok ka. Openness. Pumasok ka. Meron kang willingness. And the grace of God will work in your heart. No? Kaya yung po yung role ng prayer natin na yung tao pumasok sa elevator. Kasi kahit may elevator yan, kung ang tao ayaw pumasok, hindi siya makapasok. Hindi siya makakaakyat. Kaya yung role ng prayer natin, ipagadasal yung tao. Ayun, that's one way of also deepening our relationship with God. Kasi God wants our salvation. So, kung malalalim ang ating relasyon natin kay Lord, we will also pray for people na ma-convert sila para makapunta rin sa langit. Malalim ang relasyon mo kay Lord yan. Kasi if you are united with God, you are united with His will. And His will, God wants to save everyone. No? So hindi lang personal, kundi para sa lahat din na maiakyat natin sila sa langit. No? Medyo napahaba sharing ko kasi napakaganda ng topic na ito. No? Tungkol sa relasyon. No? Next time, hinaan ko. Tapos sacrificial living, fasting, abstinence, the use of sacramentals. No? Kaya meron tayong mga rosary, meron tayong mga crucifix, tapos we grow in virtue, faith, hope, and love, patience, humility, tapos mga signs of spiritual progress, nag-improve tayo, no? So, pagpasensya na po yun, napahaba sharing ko ngayon, no? Next time siguro, kasi pwede pang topic ko sa rito, pinag-retreat tayo, ina-topic ko po to, no? Program for a spiritual life, for a holy life. Hindi pa ako nakapagbigay ng ganitong retreat Ginawa ko po to during pandemic. No, hindi ako nabigyan ng pagkakataon, pero yung bibigyan ko na retreat, ito po ang topic ko. Magkaroon ng programa para tayong lahat ay maging banal at makarating sa langit. Yan po pinaka-goal ng pamphlet na to na 90 pages, pero ang goal lang po nito, maging ma-unite tayo kay Jesus, makapunta tayo sa langit. No? Yun ay po pinaka-purpose niya. No? Kaya kung makapag-retreat tayo at the end of this year, o kung hindi at this year, at least next year, magkaroon man lang tayo ng retreat para relasyon natin kay Lord. Praise Jesus. Thank you, Ate Emily, for your sharing. Napakalalim na topic, how to deepen our relationship with God. Ayan po talaga mahalaga, relasyon natin kay Jesus. Every day, call on the name of Jesus. Jesus, I am hungry. Jesus, I am afraid. Jesus, I am lonely. Jesus, I am sad. Jesus, I am depressed. Always mention the word of Jesus because the name of Jesus is very powerful. And that's how you deepen your relation with God whenever you call Him throughout the day. God bless everyone. God. Thank you po, Bishop. Pag-pray natin na makapag-retreat tayo, makakuha tayo ng mga sponsors. Gusto ko lang i-share yung Bishop, where are you? Gusto kong i-share yung 20 years ago nung napunta ako sa community, para ang unang-unang verse na nakabisa ko, ayan, hindi na ako sigurado. Para Ephesians chapter 3 verse 20, Bishop, parang let go and let God. Tama po ba yun? Tama po yun. Opo, nasa Psalm din po yun. Nasa Psalm yun. Nakabisa ko. Tapos, ngayon po, ang life verse ko is Jeremiah 29:11. I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster,
plans to bring about the Oo. future you hope. Opo, paborito rin po yan ni Sister Karina. Nagbigay niya, no? Praise Ano Jesus. kasi, parang Praise natatandaan ko Jesus. during my Napakaganda. longest moment, yung verse na yan, pinanghahawakan ko yan. Ang nasa isip ko, ang Panginoon ko hindi Panginoon ng kasinungalingan. Ito ang pinanghahawakan ko, ang salita niya. Kaya ito yung magaganap sa akin at sa pamilya ko. Amen. Opo. Sino po gusto mag-share? May oras pa tayo. Sige po, magpe-pray na po tayo na pagdasal natin ng mga pangailangan ng bawat isa sa atin, no, na lumalim ang ugnayan natin kay Jesus, no? Sige. Lalo, Lord, ng mga nag-attend ngayon at mga hindi po naka-attend sa mga dahilan na alam niyo po. Tinataas ko po si Sister Kite, si Brother Bill, si Ate Baby, Sister Emily, si Lucy, si Min, si Rita, si Sister Jessica, si Ate G, Sister Vicky, si Karina, Sister Karina, si Brother Egay, si Brother John, si Brother Aldrin. At lahat po, Panginoon, tinataas ko po ngayon sa inyo na maging malapit po kami sa inyo. Every day, throughout the day, we always call on the names of the Blessed Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, Jesus, and the Blessed Virgin Mary. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa ngalan ni Jesus sa pamamagitan ng lakas ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every spirit, every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless po, ha? God bless God po bless, sa ha? Thank you po, ha? Purihin ang Panginoon, ha? Nasa online, God bless you. Thank you. God bless po yung mga nasa online tsaka yung mga hindi po nakatalo. God bless po. God bless po. God bless. God bless. God bless. Bye.